Magandang araw po mga boss, mga sir, mga master. Ito dati pinakita ko na ito doon sa unang video natin. Doon sa mga naunang video natin, meron tayong pinagkumpara na dalawang klase ng compressor, yung 2-stage at saka yung single-stage compressor. Ngayon may gagawin na naman tayong pag-hambing o pagkukumpara. Ito naman yung control panel. May pagkukumparahan tayong control panel. Ito yung mga dati kong nang video na control panel. Iisa-isahin ko lang para maintindihan nyo po yung ating pagkukumparahan. Kasi dalawang magkaibang control ang pagkukumpara natin. Itong nauna ko ng binidyo, i-compare natin doon sa mga latest na control panel. So titingnan natin ano ba yung pagkakaiba nila at ano yung possible na maging trouble na ma-encounter natin. At the same time, ano yung pinaka madaling i-troubleshoot na control. So tingnan natin dito ngayon. So isa-isahin natin, i-recap lang natin yung mga naunang video. Ito yung main breaker. Ito yung dito nang gagaling ng ating supply. Ito yung sa breaker, yung sa auxiliary. At ito naman is mga relay. Dito kumukuha yung ating mga E1, X1, E1. Dito nang gagaling yan doon sa mga supply ng E1 ng contactor. Ito, ganoon din ito sa mga timer din to, sa defrost, saka dito sa ating imbalance sa phase failure relay natin. At the same time, ito yung delay timer at ito yung defrost timer. Kasi nakarang video may nag-comment kung magamit pa rin tayo ng ganitong klase ng defrost timer. So yes, gumagamit pa rin tayo ng ganyang defrost timer. So at the same time, ito yung ating step down. Kumuha yan dito sa ating breaker. 440 yung line side nito, pero yung load side nito is 220. So pwede mo rin siyang iset dito ng 24 volts saka 12 volts, mayroon nakasit dito. Pero tayo dito naka-prefer kami sa 220. So 220 to. Ito yung sumusupply doon sa auxiliary, punta doon sa relay, galing dito sa step down transformer, papunta doon sa mga relay, yung papunta dito sa ating mga auxiliary ng contactors. Isa-isahin ko lang para mamaya maintindihan natin ano ba yung pagkakaiba ng dalawang control. So ito yung contactor ng compressor, yung kanyang overload, contactor ng ating defrost, ating defrost heater. Ito yung condenser fan motor, itong dalawa. Then ito yung ating sa fan motor naman, tatlo doon sa ating evaporator. So tatlong fan motor yan, so magkakaiba ng contactors. So yun, dito yung composition ng 10 unit ng ating refrigeration. Supply din ito ay cold storage at ang power supply nito is 440. Then i-highlight ko na rin yung mga naunang video na hindi ko naipakita sa inyo. Kung sinasabi kong gumagamit kami ng pressure transmitter valve. Ito yun. So ito yung ginagamit namin. Ito yung nakakabit doon sa ating suction. Then yung kasunod nito, ito yung kanyang controller. So ito yung kanyang controller. So gumagamit yung controller. Dito niya kinokontrol yung nasisense nito na pressure. Kinokontrol na dito kung mag-start siya sa 0 hanggang 100%. So ito yon. Tapos yung doon naman sa compressor na pinakita ko rin sa inyo, ito rin yun, yung sa module. So yun, ito yung sa sensor niya, yung kulay orange na to. Yung itong dalawa na to, ito yung supply. Then ito yung papunta naman dito sa control panel. So yun, so mamaya samahan niyo ako dun sa isang control. Pagkukumparahin natin ano yung pagkakaiba ng dalawang control at mag-comment na rin kayo kung ano yung mas madaling i-troubleshoot sa dalawang control. So hindi rin namin masabi kung ano yung
saan yung mas madaling i-troubleshoot. So sa ngayon, mas prefer kami dito sa ganitong setup na control panel. Mas gamay na namin itong i-troubleshoot kaysa doon sa mga bagong control panel. So mamaya mag-comment kayo kung ano yung saan kayo mas preferred na mag-troubleshoot, mas saan kayo mas nadadalian i-troubleshoot na control. So mamaya sige, papakita ko yung sa inyo yung isa. So samahan nyo ako doon sa isang control natin para meron tayong pag-usapan.